Din, interesting yung sinabi nyo kanina, yung good circulation of elites. Paano dyan pumapasok yung mga katulad ng mga Tulfo, katulad ng mga Pacquiao, na kabago-bago sa politika, nagtatayo agad ng political dynasties? Diba ano yan Okay. parang supposedly hindi naman sila elitista, hindi sila Oo, correct. dynasties to begin Correct. with. Pero pagpasok nila sa ganung sistema, yun din yung ginagawa nila. Yes. Yan nga ang problema, no? Yung circulation of elites, no? Yung elites, non-elites, no? Tapos yung from the elites, meron kang ruling elites, no? At non-ruling elites, no? So yung nakikita natin halimbawa ng laban ng dalawang dambuhalang pamilya sa politika, laban lang yun ng non-ruling at ruling elites, pero pareho silang elites, di ba? Ngayon, yung non-elites na nakakapasok, ang problema, nagtatayo din sila ng dynasty. No? Bakit? Kasi yun na ang kalakaran. Yun na yung sistema. Anong sabi ni Raffy Tulfo, ni Erwin, no? Nung nag-file siya ng candidacy, even yung kapatid niyang si Ben, wala pang batas. No? So, iyan yung pangalawang palusot ng mga dynasties. No? Wala pang batas. No implementing law. No? Kasi nga, dun sa 1987 Constitution na binalangkas ng 1986 Constitutional Commission, nakalagay doon yung yung ban sa political dynasty nasa konstitusyon. Pero nakalagay doon as may defined by law. Pero kung susuriin natin yung journal ng Constitutional Commission ng 1986 at ito ang naging findings halimbawa ng grupo nila Attorney Alex Lacson na isang kasama natin sa nagtutulak ng regulations sa political dynasty. Ayon kay Constitutional Commissioner Jose Noledo, yung provision na as may be defined by law, hindi ibig sabihin, hihintayin pa natin ang Kongreso na mag-define. Kasi understood na merong ban, no political dynasty shall be allowed. Diba? Ang ibig lang sabihin nun, ban na ang political dynasty, yung as may be defined by law ay hindi ibig sabihin i-delay or wag ipatupad, pero it was meant to broaden the scope of the ban once it is in place. No? So ngayon, ito ang basis ng paghabla ng isang grupo, no? Yung ANIM, no? Yung alyansa ng nagkakaisang mamamayan, na inano nila, no? Sinampan nila sa Korte Suprema na in effect, no? Dahil may 4 or 5 instances na kitang-kita naman natin na political dynasties exist. So, pwede na nating sabihin, defined na yung political dynasty at in effect na yung constitutional provision. So, very delicate, no? Kung titignan natin dahil hindi natin alam kung paano i-address ng Korte Suprema ito. Kasi on one hand, pwedeng sabihin siyempre, i-invoke nila yung separation of powers, di ba? Pero on the other hand, meron din instances in the past na ang Korte Suprema, yung decision nila is equivalent to what is known as judicial legislation. No? On the basis of their decision, parang ipinatupad mo na yung nakakabinbin sa House at sa Senado ng more than 3 decades already. At isa pang argument dyan din, no? Kasi palusot talaga ng mga politiko sasabihin, wala pa namang enabling law yung constitutional ban on political dynasties. Yes. Pero ang ginagamit na argument ng iba, definition na ba ang problema? Sa SK Reform Act, define ang political dynasties. Dito sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections, nandun yung kanilang ban on political dynasties. Pero bakit nationwide nagagamit siyang palusot? What do you think of that? Yes, in fact, no, I'm so happy, no, because kahit papaano naging parte tayo dun sa pagbalangkas ng implementing rules and regulation nung Bangsamoro Electoral Code at saka yung Bangsamoro Local Government Code. No? And it's, no pun intended, no, it's quite revolutionary. Na sa BARM pa mangyari yun. No? So, na BARM, which is known as also a haven of political dynasties, sila pa ang merong anti-political dynasty sa regional parliament election. No?
And then sa local government code nakalagay din doon na may anti-dynasty provision. So and then yung SK, no? Again, no, it's another small step forward, no? Kasi yung sinasabi nating circulation of elites, no? At least dun sa level pa lang sa pinakamababa, no, sa mga kabataan at eventually nakadikit yan sa barangay, no? Eh at least may stopgap measure ka na sa pagpasok ng mga batang dynasty. Ano yung mga pwedeng gawin din, no? Kasi nga yung binabanggit nyo kanina, give chance to others. How do you even break that cycle? Kasi merong mga lugar na pinamumunuan ng mga political dynasties. Papalit-palit lang, magkakapatid, mag-ama, mag-ina. Pero binoboto sila kasi pag tinanong naman yung botante, okay yung palakad nila eh. Talaga namang may progreso dito sa lugar namin. Bakit kami susubok ng iba na hindi pa subok? Yun ang choice namin. Right. Alam namin na problema yung political dynasties siguro sa iba, pero sa amin hindi. Diba? How do you respond to that? At yun din naman ang karamihan na sinabi. Again, it's a lack of supply. Diba? Kasi sila lang namomonopolize na rin nila yung pagbigay ng serbisyo, no? And isa sa pinaka naabusong konsepto rin sa politika ay yung public service, no? Lahat sa kanila public service to, no? And kung ikaw halimbawa ay miyembro ng house, no, legislative ano, or ikaw ay miyembro ng konseho or ng board, no, meron kasing part ng papel doon yung constituency service, di ba? Palusot diba? Yan eh. Oo, yung constituency service, doon pumapasok yung kung kailangan magpa-dialysis, na totoo naman kasi ito ay talagang totoong problema ng ordinaryong mamamayan sa pang-araw-araw. Walang pang tuition, walang pang dialysis, walang pang maintenance, di ba? Lahat yan totoo. Kaso ito rin, bakit ang mga congressmen, bakit ang mga konsehal, bakit ang mga mayor ang kailangan magpamudmud nito? Kasi ito ay hindi dapat sila. Again, it's an indication of a weak state, of a weak bureaucracy. Kasi kung malakas ang healthcare system natin, kung malakas ang social welfare system natin, kung institutionalized, embes na ipamumudmud mo ng ayuda nang walang sistema, di ba? At hindi siya institutionalized, no, sa loob ng bureaucracia, gagamitin lang yan in aid of re-election. Di ba? So, kung totoong nagmamalasakit kayo sa mga constituents nyo, magpasa kayo ng batas na magpapalakas ng DSWD, Department of Health, di ba? Palakasin ang PhilHealth, no? Imbes na bawasan ng pondo, di ba? Kung ano man yung naging problema sa sa finances ng PhilHealth, ayusin, hindi dapat bawasan, di ba? Kasi alam naman natin, Christian, ang mangyayari kasi pag tinanggal mo lahat yan at inayos mo ng maayos katulad sa ibang bansa, di ba? Punta kang Japan, di ba? Magkano lang pagpapagamot kung ikaw ay taxpayer, di ba? Yes. Sagot halos ng gobyerno, di ba? Magiging irrelevant yung politiko. Oo, magiging irrelevant yung politiko. Diba? So, and then, yan ang incentive kung bakit pumapasok ang dynasty, no? Bakit mo yung buong pamilya mo papasok sa politika? Kasi may ganansya.